na tinanggal ang ano. Pero nandun ang member yung tagahawak ng baso. Siyempre, Senate President siya. So, matik yun, di ba? Bilang ex officio, tama ba yun? Oo nga. Pero Marlon, can you imagine, dun sa new list of members na meron ang NSC ngayon, ha? Or the National Security Council, ano ang implication nito, Marlon, if every one of them are is a yes sayer to the president? Kapag sinabi ng president, paputukin ang Typhoon missile dyan, lahat yan mag-yes. Wala man lang sane member or sane mind ang magsasabi na, teka, pag-isipan muna natin. Kasi that's definitely the case here. Lahat ng inupo mo dyan, kontrolado mo. Kung hindi ikaw nagkokontrol, kontrolado ng isang tao. Alam mo, saan pa ako nalulungkot dito, Pam? Yung National Security Advisor ni Marcos Jr., na si Secretary Eduardo Ano. Na paano itong mamang to, no? Na parang napilayan ng prinsipyo sa buhay. Secretary Ano, boss, di ba? Pinagkatiwalaan ka rin naman ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit pinayagan mo na mababoy ang pangalan at legacy nila? Yung legacy nyo nung Duterte administration. Isa dapat yung NTF-LCAC, ang ganda ng accomplishment niyan, Pam. At nasa likod niya ng National Security Council. Diba? At isa dyan ng isang Secretary Eduardo Ano. Ayokong isipin na isa kang ingrato. Nag-iisip pa ba tong si Marcos Jr.? Ang iniisip na lang nila kung paano nila mapanatili sa pwesto sila at paano pa maduduktungan yung pwesto nila at kapangyarihan. Kayo for all we know, kayo kahapon talagang nagpapanik dahil alam namin na kayo ay nagwo-worry sa mga susunod na araw at kung ano ang mangyayari. Dahil ang isa sa pinagwo-worry ng mga ito, Marlon, ay yung dahil napirmahan na ang budget, Marlon, ha? Gusto na nilang makapili. Marami nang babaliktad. Oo. Sleepless in Palacio. Wow, sleepless in Palacio, no? Sipin mo tong gobyerno to, ang first order of the year, i-reorganize yung National Security Council na alam natin ang inasinta lang nila ay si Vice President Sara Duterte bilang member at si Tatay Digong, si PRRD. Oo, no, yung mag-ama talaga, Marlon, tina-target nila na pilayin, sirain at hubaran ng balian ng pakpak, no? Kasi naman, tama ka sa term mo, balian ng pakpak dahil kahit wala kang gawin talagang pumapayagpag ang lipad, no? Kahit ano nang paninira ang ginagawa nila sa mag-ama. So, noong 2024, wala sila talagang pinagkaabalahan at naubos ang oras nila, pati resources ng gobyerno, para lamang mag-imbento ng kung ano-anong kaso labang kay VP Sara at maglabas ng mga mali-maling kwento laban kay PRRD at sa Vice Presidente. Pinag-uusapan natin. Just now, wala pang 1 hour. Malacanang Palace issued an executive order number 81. Sabi ni Yun Vian, maraming salamat po. Wherein it's the reorganization of the National Security Council. At ito nga ay naglalabas sila ng reorganized na sektang ito kung saan ang komposisyon ng mga miyembro ay wala na ang pangalan ng isang dating presidente na si PRRD, President Rodrigo Roa Duterte, at ang pangalawang pangulo na supposedly Marlon second in command, tinanggal. Kung sino-sino, hindi naman kung sino-sino, pero di ba, sa dami na tatanggalin nila para lang mag-reorganize ng NSC, ang talagang unang pinuruhan si VP Sara na may 32 million boto at mandato mula sa mamayang Pilipino. Marlon, no? Mukhang ang lolo mong Marcos Jr. medyo nag-throw ng tantrums dahil hindi imbitado sa oath-taking ni President Trump. Tapos yung ambassador naman, naglabas ng fake news na walang head of state na inimbita. Pero yung pala, ang dami naman pala. Grabe, sinungaling mo. Ang tanda-tanda mo na sinungaling ka. Sobra, no? Buti pa si Ma'am Mila Santiago, napakatapat na subscriber natin at nanonood. Shout out po, Ma'am Mila. Ano ba ang
function ng NSC or National Security Council, di ba? Advisory Council siya, oo. di ba? Ito ay to advise the President ng mga integration ng domestic, foreign at mga military policies, no? Yep, Relating to national security. Marlon, ngayon pa nagkaroon ng ganitong reorganization kung kailan may nakaambang, alam mo na, panganib ng maaring bang between Amerika at China. Oo, na ang naiipit sa gitna at alam mo yun, sumasawsaw kahit hindi naman niya laban, ang Pilipinas. At saka diba? ngayon pa ba, no? Ngayon pa ba sila magre-reorganize ng hindi na papanahon eh. Kasi mukhang maayos naman, smooth naman yung pamamalakad ng NSC. Na wag nating kalimutan na nagbabalik na naman yung mga rebeldeng komunista. At pati yung bahagi na rin ng national threat yung yung narco politics. Totoo naman yan, Marlon. Kasi napanood mo ba yung speaking of narco politics, napanood mo ba yung breaking news ni Ma'am Maharlika kagabi? Kung saan siya ay nabigyan ng mga impormasyon kung ano ang bagong kalakal ng PhilPost, Marlon. Grabe, no? When I say bagong kalakal, PhilPost is supposed to be the channel or the agency to deliver newsletters, correspondences, saka mga sulat, mga postmail, airmail. Dahil sa uso na ngayon ng email, medyo tumumal na. Pero more on na sila yung mga packaging, yung mga baga-bagahe. Logistics na rin nagagamit. Parang freight services. Tama ba? I-correct nyo po kami. However, anong NSC Romy nagtatanong? National Security Council po. Sir Delito Caballos. Yes, oo. So, at dahil nga doon, nabanggit mo yung narco politics at nagagamit ng PhilPost sa paghahatid di umano ng mga bagay-bagay na kagaya ng illegal substance, talagang alarming yun. Talagang security threat yan, Marlon. Because, paano hindi siya security threat kung di umano ang involved ay matataas na tao na nasa palasyo, ibig sabihin, in-embrace na nila ang ganitong mga kalakaran. Diba? Hindi na sila protector ng tao, hindi na sila protector ng sambayanan. Sa ating mga ordinaryong tao, security threat yun. Pero sa kanila, wala yun kasi sila nakikinabang. Habi lang, di ba? Habi lang. At ang mabigat, ang tingin nilang security threat para sa kanila, hindi yung paglala ng illegal G dito sa atin, kundi mas security threat sa kanila yung pagdami ng mga taong nagpapahayag ng pagkadiscontento, pagkadisgusto sa mga pulisiya, pamamalakad at mga kakaibang prioridad sa programa ng pamahalaang Marcos. Huwag nating kakalimutan, talagang nalalapit na yung inaabangan na January 13 na prayer rally ng nirerespeto nating Iglesia ni Cristo, at asahan natin na maliban sa INC ay iba't ibang grupo ang sasali sa kanilang gagawing pagkilos. Hindi ba itong ginawa nila ng reorg ng National Security Council ay isang reaction na uncalled for dito sa magagawang mangyayaring January 13? Sobra, at napakabastos nitong ginawa nila. Binastos nila rito hindi lamang si PRRD na malaki ang naitulong para malupil yung mga rebelde at terrorist. Pwede ba sabihin yung terrorist na lang? O mga terroring komunista, at yung pagwala ng mga nung narco politics, di ba? Na ngayon nagbabalikan na naman. Bigla nilang ginanon, at higit lalo ang binastos nila ay si VP Sara Duterte na may 32 milyong boto, mandato, inihalal ng mamayang Pilipino kumpara sa 31 milyon na boto lang ni Marcos Jr. Alam mo, Marlon, ang konsiderasyon na lang dito, sige, given the fact na ayaw nyo or kinamumuhian ninyo ang magagaling na Duterte, hindi na lang yun ang konsiderasyon. Ang konsiderasyon na lang dito is naging pangulo ito ng bansa at itong itong anak ay pangalawang pangulo ng bansa ng pangkasalukuyan. Tignan mo na lang ang naging dahilan ni PRRD nung mag-decide itong ipalibing ang ama ng isang Marcos Jr.
Di ba? Tama. Ano ang pinakadahilan niya, despite of all the issues na binabato ng iba't ibang mga kulay ng politika, yan ay naging presidente ng bansa. Regardless kung gaano siya kahayop or kung gaano siya kinamuhian ng maraming tao, naging presidente yan ng bansa. And that is one of the qualifications bakit kailangan kang ihimlay sa libingan ng mga bayani. Yung ito na lang, hindi mo nirespeto na dating Pangulo yang matandang Rodrigo Roa Duterte. Tapos ganyan Ganyan sinukli nyo, no? Ganyan sinukli na nung nakalipas na kampanya, ang binabandera ay ang slogan na Unity. Tapos ito, maging member lang ng National Security Council at unang-unang agenda nyo talaga ngayong taong 2025. Bakit hindi nyo unahin ang agenda na supilin yung lumalalang problema sa inflation, kahirapan, kagutuman, at mataas na presyo ng gasolina at bilihin. Nag-iisip pa ba tong si Marcos Jr.? Ang iniisip na lang nila kung paano nila mapanatili sa pwesto sila at paano pa maduduktungan yung pwesto nila at kapangyarihan. Kayo for all we know, kayo kahapon talagang nagpapanik dahil alam namin na kayo ay nagwo-worry sa mga susunod na araw at kung ano ang mangyayari. Dahil lang isa sa pinag-worry ng mga ito, Marlon, ay yung dahil napirmahan na ang budget, Marlon, gusto na nilang makakinig. Marami nang babaliktad. Oo. Marami nang babaliktad at yung civil disturbance daw na alam mo yun, patuloy na lumalala. Kaya nagkakaroon ng civil disturbance, kaya nagkakaroon ng galit mula sa mamayang Pilipino dahil sa kapalpakan nyo at malalang korupsyon sa pamahalaan. Sinabi na ni Atty. Vic Rodriguez, mula ang alpha at omega na problema ng Pilipinas ngayon ay ang korupsyon at wala pang patumanggang korupsyon. Tatlo yan. Ang mabigat pa, ang nakakatakot dito, bakit National Security Council ang unang ano? Ano to? Saan ang direksyon nyo? Direksyon nyo ba papuntang martial law? Ay, wala pa ba tayo doon? Digital martial law, di ba? Silent martial law, Marlon. No? Parang, Kaiba, ang lalalo... kahit kailan hindi ginawa ni PRRD na ginanito ang isang Leni Robredo. Doon ako papunta. Diba, Galing, align tayo. Tapos, noong 1992, naglabas na Executive Order number 33, si FBR, 1992 to mga katetay ka-Ebo na, kung saan ang dating presidente ay naging member din. Ibig sabihin, panahon pa ni FBR, pagka vice president ka at sa mga pagka dati ka na rin presidente, automatic na member ka ng National Security Council. Ngayon lang sa kasaysayan ng Pilipinas, patungkol dito sa National Security Council, ang binaliwala at binutata nila ang pangalan ng mga dating Pangulo ng Pilipinas. Ay, nasa comments po, marami nagtatanong kung anong NSC. Kayo na rin po ang sumagot kung ano po ang National NSC. Security Council po. Oo, yun. Actually, Marlon, nakakalungkot isipin na pagkabukas ng bagong taon na to at pagsalubong ng bagong taon na to, ang unang-unang executive order na ilalabas mo ay hindi man lang yung para sa Pilipino no? Yung priority mo talaga yun. Oo, parang napaka-selfish. Hindi man lang yung very giving. Hindi mo man lang ginawan ng paraan yung PhilHealth budget, Marlon. Inuna mo pa yung anong yan, inuna mo pa yung kapritsyo mo na kailangan nakakapit tuko ka sa pwesto mo. Tapos sino-sino yung mga sinasabi ninyong matitinong taong sasabihin ninyong kumapit tuko sa mga pwesto? Kayo yun Kayo yun! Nakakaano na. Yung ilang member ng mga cabinet secretaries, member din ng National Security Commission. Ultimo mga senador, Senate President, Majority, Minority Leader, gayon din sa House Speaker, member, pati Majority and Minority Leader, member, pero ang isang Vice President, hindi nyo minembre. Bakit? Ano kinakatakot nyo sa isang Sara Duterte? Declaration of war na to, Marlon. Ay, Mismo, sorry. Ito ay declaration red flag na na ano. no? Red flag is up, no? Banderang pula na tinataas. And this is an indirect message that the government will not support the Vice President Sara Duterte. Correct. No? At ito yung ito yung pangulo na talagang ubod na sinungaling. Kailan lang hindi natin makakalimutan yung video lumabas na siya mismo nag-a-apply bilang BFF ni
BP Sara. Tapos yan ba ang BFF? Marlon, at kailan lang din sinabi nito na he was deceived. That he was deceived nung sinabi ni BP Sara na hindi niya kaibigan ng isang Marcos Jr. Ito bang ginagawa niya? Isn't this a deceit? Dito naman sa, alam mo yun, kung halimbawa tayo magkaibigan at dininay ko yung friendship natin, if you really mean your friendship with me, hindi mo ako i-deny, hindi mo ako gagantihan ng ganyang reaction, di ba? Correct. Bagkus, ang sasabihin mo man lang sana is, ang akala ko kasi may pinagsamahan tayo, pero kung ano pa man ang nararamdaman mo, nandito lang ako, kaibigan mo pa rin. Sana ganun man lang. Para ba talaga sa isang katulad kong kaibigan may pinatutungkulan ka, Pamela? Kung tinamaan ka at Tsaka pala si Pamela, ang sinaing mo. Wisit ka, Marlon. Ang lalim ng hugot, di ba? Naramdaman nyo? Ramdam nyo ba? Yung hugot na isang Pamela. Ang problema kasi sa'yo, hindi mo man lang ako kinon. Sana man lang narinig mo kung ano yung explanation ko. I deserve an explanation. Si Pamela. Talaga, ba't mo ko dinala kasi doon? Nasa moment Ayun, pa wala naman ako tuloy, na. may nagpakulay. Ang dami. Dito natin makikita yung sinseridad ng isang presidente ng Pilipinas. Kung kailan mo siya papaniwalaan o hindi. O may dapat pa ba tayong paniwalaan sa kanya? Actually, Huwag natin kalimutan, Pama. Sinabi niya na hindi siya pabor at pinapatigil niya ang impeachment At hindi trial laban kay BP Sara kasi hindi importante. oh, 'Di ba? So Pero ayaw mo hindi siya ma-impeach, pinakinggan. ayaw mo ma-impeach siya. O hindi siya pinakinggan, hindi ka nagpaka-presidente. Para 'di ba, kausapin mo pinsan mo, unang-una mas nakakatanda ka sa kanya. Hoy, Martin, pwede ba arbor ko na 'to? Pwede naman gano'n. Tapos ngayon, sa impeachment may drama ka na ganyan, may peg ka na ganyan na wag ituloy yung impeachment kay BP Sara. Eto mismo sa NSC, National Security Council, member lang ng NSC. At ito yung unang-una mong agenda ngayong taon. Di ba? Asan ang sincerity mo kung talagang nagmamalasakit ka sa isang Vice President Sara Duterte? Marlon, actually lumabas ka na nga sa immediate line of ni Marcos Jr. Immediate line of family members Pinsan na nga yung pinananawagan mo, yung kapatid na lang, Bagay. yung si Amy Marcos na lang, na wala kang magawa na, alam mo yun, putulin mo man lang yung sungay ng kapatid mo. Dahil alam mo, Marlon, kaming magkapatid, no, ay nakwento ko naman na yung buhay namin ng kuya ko, di ba? Kami yung talagang nagka-clash, pero pagdating ng panahon na dapat magkasuportahan kami, set aside the indifferences, talagang tayo ang magkakampi. Naman. Pero yung mas bata ako sa kanya, pero I can call him out and say, kuya, umayos ka kasi hindi na tama. Ito, mas matanda ka, ate ka, alam mo yung kapatid mo, alam mo sa sarili mo na wala sa tamang katinuan, ni hindi ka pumagitna kung sino yung ikaw. Siya na rin naman na nagsabing mga demonyo ang nakapaligid sa kanya, di ba? O, bakit wala kang magawa, Amy? At tingnan natin kung ano magiging reaction mo na tinanggal ang Pero nandun ang member yung tagahawak ng baso. Siyempre, Senate President siya. So, matik yun, di ba? Bilang ex-officio, tama ba yun? Oo nga. Pero Marlon, can you imagine, dun sa new list of members na meron ang NSC ngayon, or the National Security Council, ano ang implication nito, Marlon, if every one of them is a yes sayer to the President? Kapag sinabi ng President, paputukin ang Typhoon missile dyan. Lahat yan mag-yes. Wala man lang sane member or sane mind ang magsasabi na, teka, pag-isipan muna natin. Kasi that's definitely the case here. Lahat ng inupo mo dyan, kontrolado mo. Kung hindi ikaw nagkokontrol, kontrolado ng isang tao. Alam mo, saan pa ako nalulungkot dito, Pam? Yung National Security Advisor ni Marcos Jr., na si Secretary Eduardo Ano. Na paano itong mamang to, no? Na parang napilayan ng prinsipyo sa buhay. Secretary Ano, boss, di ba? Pinagkatiwalaan ka rin naman ni dating PRRD. Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit pinayagan mo na mababoy ang pangalan at legacy nila? Yung legacy nyo, nung Duterte administration, isa dapat yung NTF-ELCAC, ang ganda ng accomplishment niyan, Pam.
At nasa likod niya ng National Security Council, di ba? At isa diyan ng isang Secretary Eduardo Anyo. Ayokong isipin na isa kang ingrato. Ayokong isipin na isa ka ng tuta. Pero hindi mo maaalis sa damdamin ng mamayang Pilipino pag nalaman tong pangyayaring to sa National Security Council na gano'n na ngayon ikaw, Secretary Eduardo Anyo, at sana mali ako, mali kami. Ito yung desisyon ng isang taong walang tulog, Marlon. No? Ito yung desisyon ng isang taong walang katahimikan at kapayapaan ang puso at isipan. Ito ang desisyon ng isang taong, alam mo yung praning dahil gustong kumapit sa pwesto. Kung hindi man siya makakapit sa pwesto, is mapalitan man lang siya ng taong kalinya nila o kadugo nila sa pwestong iyan. Diba? Lalo't nagkalat ang mga bali-balita na pwede silang mapaalis sa pwesto. Pero Marlon kasi, kagaya ng sinasabi natin kanina, no, kung siya ba ay nagsilbi ng tama at inuna ang kapakanan ng mga Pilipino, sa tingin mo ba ang mga Pilipino ay magre-react a certain way na ganito? Wala. Na galit sa kanya? Wala. Na hindi siya nire-respeto? Wala. At ang pinakamatinding mali na ginawa niya, talagang ziniro nyo yung budget ng PhilHealth. Ordinaryong mamayang Pilipino, kailangan na kailangan yan. At kaya tayo nagtaas, kaya pinatupad yung sin taxes sa beer at sigarilyo para pondohan yung PhilHealth niya yan. Tapos ngayon, sa pinagmamalaki mong Unitin, pinagmamalaki mong ambot, di ba? Na biglang-bigla mo i-zero. Palibasa kayo, hindi nyo problema ang pampahospital. Hindi nyo nga problema ang duran-duran na concert eh. Di ba? Pinanre-regalo lang. Pinanre-regalo lang, di ba? Nang one night lang Magtalang ang ordinaryong tao, ultimo pambili ng bulak. Binabayaran eh. Binabayaran. May mga public hospital tayo. Kailan lang? Nung 30. Magkasama tayo, di ba? May kilala na yung anak niya nasa hospital. Hospital ng Muntinlupa. Okay, di ba? Inadmit, hindi. Tinanggap naman agad sa ER na yung bata. Ang problema, walang gamot. Ang lakas ng ulan. No? So, single mom si ate. Single mom si ate. Tapos hindi niya maiwanan yung bata dahil nagliligalig, may sakit. So kailangan pa lumabas ng nanay, ng ina, para maghanap ng butika at doon bibili ng gamot. Naman lang all from one source na, di ba? Kung marami talagang pondo ang PhilHealth, gamitin nyo sa tama. Pondohan nyo pati yung mga gamot. Pondohan nyo pati yung mga check-up, medisina. Ako, ewan ko. Bakit hindi nila naiisip ito mga? Ganyan na ba talaga mag-isip ang mga oligarko? Ganyan na ba talaga mag-isip ang mga mayayaman tao? Maganda pa nga yung buti na lang tayo, kutis mayaman lang, Pamela. Hindi, Marlon, actually nakakalungkot yan eh. Yung sanang, alam mo, lagi kong sinasabi ito eh. Kung meron kang gagawing kababalaghan, make sure na hindi mo gugutumin yung mga nasa tao sa baba. Kasi, kapag busog at may laman ng sikmura, hindi na nila mapapansin kung ano man yung kalokohan ginagawa. May sagot. Si Boss Andrew Di Guzman, dating reporter namin basta dating kong kasamahan. Nagme-message, sabi ko, paano mo naman? Walang bilbil yung gusto mong masabi. Sorry naman. Bakit yung walang mga Bisaya? Gusto mo na naman i-describe yung sarili mo. Public apology na nga. Sorry na. Hindi ha. Uy, si Alma. Nagkakabiruan tayo ng ganito. Pero hindi ho maganda ang panimula ng taon, lalo na sa ginawang desisyon na ito ng Malacanang, Marlon. Yung sleeplessness sa Malacanang, I believe it's true. No? We know of a person na mayat-mayat tinatawagan ng maraming opisyal dahil nga sa, alam mo yun, pwedeng mangyari sa January 13 at nagpapanik ang mga ito tungkol sa ano mangyayari sa pera nila, paano nila ilalabas ng bansa. Dalawang bagay pag hindi ka nakakatulog sa gabi. Una, kargado ka. Ay na ay ka. Yes. Pangalawa, kargado ka na, aning na aning ka pa. Yun ang problema ro, naaaning ka na. Yun ang problema. Diba? Tapos sa sobrang kaaningan mo, yung taong kasama mo, na kasabay mong nagtataas ng kamay sa entablado at ibinabandera, iwinawagayway ang salitang Unitin. Uy, speaking of taas ng kamay, sino na ho sa mga kandidato ng admin slate
ang nag-flex ng kanilang mga Magandang content natin ng yan. kanilang mga larawan na taas ni Marcos Jr. ang kanilang mga kamay. Pagka Diba? meron daw kayong pinakita na isang senatorial candidate o kahit congressional candidate na tinaas ni Marcos Jr. yung kanilang mga kamay, bigyan nun namin kayo, 100 pesos lang, wala kaming pera eh. Pero, kasigurado ako, ang dami na tayo nakikita na si PRRD, tinataas ang kamay ng kung sino-sinong kandidato. At unang-una rito ang isang Attorney Vic Rodriguez. Pero tingnan mo Marlon, ibalik ko lang ulit doon ha. Diinan natin yon because importante yon. Yes. Dahil kung hindi kayo magpapataas ng inyong mga kamay sa admin slate at pinangungunuan ito ng isang presidenteng Marcos Jr., ano ang pinaka-intention ninyo? Bakit kayo nakakapit to po sa admin? Dahil basta sila ang may hawak ng makinarya? Kasi Marlon, ito we have to admit this, no? You align to a certain personality is because you know that somehow you will join forces and influence each other's supporters to also believe in you. Pero kung yung ganyan ang nangyayari na naka-align ka, nakalinya ka, nagpa-pronounce ka na ikaw ay kanila, pero walang taasan yung nagaganap, may issue dito. Tama si Florence kanina. Florence Carlos ba yun? Na kiss of death daw. Pag tinaas ni Marcos Jr. Ang mabigat, Pam, first time yata ito ha, i-correct nyo po ako sa mga political observer at saka sa mga matatandang nauna sa akin na pagka midterm elections, kalimitan po dyan, puro yamado yan. Puro kandidato ng administrasyon ang lamang. Pero bakit sa panahon ngayon, at saka yung iba talaga nagkakandara pa, magpataas ng kami kasi midterm yun eh. Sabihin mabango pa sa pwesto sa Malacanang sa pagkakaupo yung presidente ng Pilipinas. Pero ngayon, parang pinandidirihan at wala tayong nakikita. Ang dami na mga billboard tayong nakikita ha. Mula kay Benhar. Yung kalaban mula at yung kriminal. Mula kay, yung kalaban at kriminal. Ba? Benhar. At saka kay Erwin Tulfo. Ha? Si Ben Tulfo. Si Bong Revilla. Bong Revilla. Yung pa, kapartido yun, di ba? Lakas, di ba? Ni Martin. Wala pa ho tayo nakikita, tinataas yung kamay nila. Kung ayaw niyo po si Marcos Jr., kay Ma'am Liza po kayo magpataas ng kamay. Magpataas kayo. Kaya lang kasi gusto kay Martin na lang, gustong maging presidente, di ba? Wait lang. Kasi pag nagpataas ng kamay kay Ma'am Liza, hanggang ganyan lang yan. Bakit? Pag tinaas ka, may buhok sa kilikili. Hindi. Pag tinaas, aangat na sa lupa. Aangat na sa lupa yung nag-aangat, di ba? Sila na ang nagtaas. Hindi, actually, Marlon, pinagtatawanan natin, tapos ginagawa nating biro, nilalighten natin ng usapan, kahit uminit yung ulo ko. Kay Sir Dado, wag pong ma-offend ha, because sometimes, subscribers, you need to somehow be considerate na kami po dito ay may effort. Kami po ay nagkaroon din ng effort na palakihin ng channel. Kami po ay nagkakaroon din ng effort na i-expose ang mga sarili namin sa mga security risk. Kaya dahan-dahan po sa pagiging demanding, excuse the language. But then, we hear you, yes, but sometimes, you have to be careful to also be respectful. Because respect begets respect. Kung marespeto nyo pong sinabi at marespeto po namin tinanggap, dahil tayo po, mutual ang respeto sa isa't isa. Kung ganyan na nagde-demand, pero, di ba, baka nga hindi ka pa subscriber, may issue tayo. Minsan kasi, iisipin mo, tama ba ang mood ko? Yung pinag-uusapan natin ang init-init, tapos hihiritan nyo kami ng ibang topic at ibang demand na ganyan, di ba? It's as simple as that. Kung hindi nyo po nauunawaan, pwede po kayong mag-unsubscribe at ako lang po ang i-bash ninyo, hindi si Marlon. It's as simple as that. Bash nyo rin ako. Ano ba to? May ganyan, dapat kakasabihan, di ba? Dapat real talk. Yon, that's the point here, real talk. And those who cannot take real talks, you can, unfollow this channel. Thank you, Pagales. Salamat. Ano ba So, to? titingnan natin, Marlon, no? I'm very sure nalalamanin ng mga balita yan dahil balita ng Malacanang at this is about the kasiraan or somehow na-discredit ang mga Duterte. Lalamanin ng balita yan. At hindi nila i-explain kung ano ang mga paliwanag behind it. However, makakaasa kayo na may mga vloggers na magke-carry dyan at I'm sure sila Joey, sila Kuyang EB, yung mas malalim ang pagpapaliwanag
puntahan nyo ang kanilang mga pages, mas maliliwanagan siguro tayo bakit ginawa yan. At Correct. bakit hindi tama yung pagkakagawa. Ako kasi gusto ko yun eh. May nakukulab tayo na iba. Kasi iba yung puro uro na iba idea. Mas malalim, mas magaling. At nadadagdagan tayo ng kaalaman eh, di ba? Yung panibagong impormasyon yun para sa sarili natin. Tapos, yung patungkol pa rin dito sa balitan to, sa ano natin, tingnan natin kung ano magiging pahayag ng mga nakapantay na retired generals ko. Retired generals. Ang malungkot pa, di ba, may nagsasabi, may mga may ingay na rin na, may mga may ingay na rin ng mga junior officers. Yung iba raw junior officers, hindi rin daw talaga makakibok. Kasi yung boss nila talaga nakapwesto. At syempre, pag sila yung junior officer lang, mas kinikilala pa rin nila yung mga boss nila ngayon na mga nakapwesto na hindi naman natin sinasabing pabagsakin ng gobyerno, pero wala na ibang matulungan na malapitan ang mamayang Pilipino para magising sa katotohanan ang Administrasyong Marcos na hindi na tama at wala na sa hulog ang mga pinaggagawa nyo. Hindi ba't ang kaganapan sa January 13 will speak this dissatisfaction of the many people? Yung January sasalo 13 kasi, yung sa INC, sa nire-respeto nating INC, patungkol lang ito sa ayaw nila at pumapabor sila dun sa pinahayag ni Marcos Jr. na wag nang ituloy yung impeachment at sila mismo ay hindi rin payag na matuloy ang impeachment laban kay BP Sara. Pero I don't know, baka mali ako, wala pa ho tayo naririnig na kwento, pahayag mula sa kanila. At alam ko naman, may pusong Pilipino ang nirespeto nating INC. Patungkol naman sa issue ng kagutuman, korupsyon, kriminalidad, at marami pang iba na mga usaping panlipunan na dapat pagtuon ng pansin dahil hindi na basta-basta ang nangyayari ngayon, kundi masyado ng garapan at sukdulan. Yung Maharlika Investment Fund, walang Marlon, walang paliwanag kung ano na ang update. PDIC. Ang PDIC. Tapos sinasabi nila na yung nagbunga na ng positibong ewan ang mga biyahe ng Pangulo. Saan yung mga pledges Nasaan niya? yung positibo? Magtatatlong taon na. Ano nangyari doon sa Puro mga pledges nga, pledges? Marlon, eh. May napatupad ba? Bagay, nagtaka pa ba tayo? Yung mga foreign investor pledges, di binawian ka lang. Kasi pinangako mo rin naman yung 20 pesos per kilo ng bigas na wala pa rin hanggang ngayon. Budol. Oo nga. Tapos, magpapakangaw-ngaw ka dyan or magpapaka-tantrums ka dyan. Magtatanim ka ng tantrums dyan sa hindi mo pagkakakumbida sa Amerika, sa oath-taking ng isang na pinalabas nyo pang sinungaling yung, kung gano'n naman talaga PCO, kamusta naman? O kamusta yung nyo? Kamusta yung covenant nyo laban sa fake news? Hindi ba fake news ang isang ambassador Romualdez? Yung kayo mismo, peke eh. Yung sa totoo lang, alam nyo. Asan yung covenant? Ewan ko. May covenant kayo pinirmahan, di ba, GMA7? Hindi ko naman masabing dati tayong magkakaibigan kung ganyan naman din ang ginawa ninyong, di ba, trato sa amin. Pero, magpakatao na lang kayo. Yung kayo dyan, yung iba dyan, nanay, tatay, magpakatatay, magpakananay kayo, magpakaanak kayo sa mga magulang ninyo, alam niyo yun, magpaka-Pilipino na lang kayo. Kung hindi nyo kayang maging Pilipino, pwede ba layasan ninyo yung pwesto ninyong yan? Tama yung sinabing isang, sorry, ang bilis ng mga nagko-comment, out of control at out of reality na ang Marcos government, sabi ng isang subscriber natin. Ay, naku, mamaya ho, mag-tune in kayo sa mga balita or mga vloggers na inyong pinagkakatiwalaan para mas mapaliwanagan kayo kung ano po ang mga rason behind this executive order, Marlon, number 81 nga ba ito? Number 81. Number 81. Bakit kinakailangan, ano ang importansya nito sa pangkasalukuyang economic stand ng ating bansa or situation, Marlon? Ano ang epekto nito sa kakapirma lamang na budget ng General Bakit yan ang unang-unang agenda nyo? Oo. Bakit yan ang unang-unang pinatupad nyo? Di ba? Inilabas yung executive order. Wala, hindi natin alam kung nasaan. Sana pa mali ang ninala natin na sana hindi tayo papunta sa martial law. Hindi pa ba? Wala pa ba tayo doon? Yun na lang ginagawa nilang pag-aabuso ng power ng cite in contempt, Marlon. Yung
yung sinisikil mo ang malayang pagpapahayag ng maraming taong hindi nagugustuhan ng iyong pamamalakad. Yung hanggang ngayon nakakulong ang isang Colonel Grijaldo Marlon na hindi nyo pinagpasko ni hindi ninyo pinagbagong taon ng maayos. Tapos yung nakaambang pagpapatawag sa mga vloggers, no? Sa mga vloggers na lang na ganyan. Pero tingnan mo, nandyan ang isang, ewan ko, ayoko na lang banggitin dahil member to ng Quadcom baka ma-take pa against us in the future, no? Na makapag-desisyon silang, hindi ho maganda ang mga nangyayari sa paligid. Kaya po tayo ay kinakailangan na magsalita na. At kung meron po kayong hindi, alam mo yon Marlon, kung gusto nyo pong mag-contribute para manawagan ng kapayapaan at ng tama sa gobyernong ito, lumabas ho kayo sa January 13 at makilahok sa kung ano mang meron activity ang IMC. I think it's open for everyone, no? Oo, hindi lang IMC members. Saka may January 13 rally man o wala. Araw-araw na ho tayo mag-inay. Araw-araw na ho nating umulat ang mga kakilala, kaibigan, kaklase, kapitbahay, kamarites. Lahat po, di ba? O January 1, effective, Marlon, magtataas ang SSS contribution. Yung SSS diba? contribution, di ba? Para ano? Hindi na nga nagtaas ang sweldo. Wala, yung hinihingi nilang wage increase, hindi binigay. Aba, ang tinaas pa, yung contribution sa SSS. Nasaan ang konsensya nyo? Gamit din naman kayo ng safeguard pag may time. Tsaka Marlon, ano na lang pera ang iuwi mo sa bahay, sa asawa mo, sa pamilya mo, kung tataasan na naman yung contribution sa SSS na yan, di ba? Nakakalungkot. Ano pa ang kayang bilhin ng matitira mong 20 pesos, 100, di ba? Na ikwento ko sa iyo minsan, nung isang araw, 20 pesos na lang ang pera niya. Kung pinapadagdagan niya, ibig sabihin, ang 20 mo ngayon, pamasahin na lang. Hindi ka na makabili ng kung anong pang, di ba, panlaman yan. Grabe. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Kaya po please, maging mapagmatsyag at mag-start na tayo mag-speak up, magsalita dahil hindi na po maganda ang nangyayari sa ating bansa. Pakita natin na magtatatlong taon pa lang ang isang Marcos Jr. pero wala tayong nakitang buti, maganda at progreso sa administrasyon nito. Sa halip, bagkus ang nakikita natin ay puro, alam mo yun, kasamaan, kahirapan, kagutuman. At tigit sa lahat yung pang-aabuso sa kapangyarihan. Ay, nako. Ewan ko. Nakakainit ng ulo.